Oh, kaibigan, diyan ka na pala. Isa ka rin ba sa nag-iisip kung anong solusyon para makaahon sa utang? Well, tamang-tamang video ito para sa'yo. Kaya tapusin mo para malaman mo kung ano nga ba ang solusyon para makaahon sa utang. Ba't ko nasabi yan? Dahil ako din mismo, naranasan ko rin yan. Anyway, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa Saudi Arabia at isa ako sa mga pinalad na makatagpo o makahanap ng mabuting amo. Pero bago yan, meron akong kwento. Ito ay kung saan, nung time na nagtatrabaho ako sa isang factory worker. Matagal din yun. At siguro mga nasa 5 taon din. 'Di ba? Sa sobrang tagal. Kaya lang, ang hindi ko alam, ang problema dun ay, imbis na umayon ang buhay ko, sobrang nabaon ako sa utang. Bakit nga ba ako nabaon sa utang? Siguro dahil yun sa mali ng lifestyle ko o maling pag-uugali ko sa pera. At isa dun ay yung hindi ko alam kung paano i-handle ang pera. Kumbaga, ako yung taong sobrang bait. Ano sobrang bait? Nagbubuhat ka ba ng sarili mo, Chris? Ha, hindi sa ganon. Ibig ko sabihin, ako yung taong basta't may meron ako, wala ang problema yan. Share tayo. At minsan, kahit wala na nga nangungutang pa ako para makatulong ako sa'yo. Kaya lang, hindi pala maganda yon. Hindi pala na maganda na lahat na lang ibibigay mo. Kahit wala, maghahanap ka pa rin ng paraan o ang worst, mangungutang ka pa rin para lang makapagbigay ka o para masabi na mabait ka talaga. Well, wala namang masama sa pagiging mabait. Normal naman yon. Kaya lang, hindi na rin maganda pag naaabuso ka. Kaya naisip ko, mali itong ginagawa ko. Kaya nagsumikap ako na ayusin yung buhay ko. Kumbaga, nagawa ako ng limit na kung ano yung kaya ko lang, yun lang. At alam ko na sa pamamagitan nun, naiintindihan nila ang mga bagay na dapat sapat lang at para lang din pare-parehas kaming hindi mawalan o mabaon sa utang. Pero bukod dun, isa pa rin sa naging solusyon ko ay ang paghanap ng ibang trabaho kasi hindi talaga naging sapat yung pag-stay ko dun. Dahil kahit anong kayod ko, siguro dahil na rin sa medyo mababa yung sahod namin at bukod dun tumataas na lahat ng bilihin, mga upa at mga bills. Kaya isa sa naging solusyon ko mga ibang bansa. Ayun, ng awa ng Diyos, mabuti naman at sabi ko nga, nakatagpo ako ng mabuting amo. At ikaw, tingin mo, naranasan mo rin ba na ganun? 'Di ba? Kahit anong gawin mo, kahit anong subok mo, kahit anong pagtitipid mo, bumabagsak ka pa rin sa mga pagkakataon na nababaon ka sa utang. Ngunit, kuminsan hindi mo alam kung paano ito i-handle. Kaya, ang gawin mo para makaahon ka dyan, kagaya nung ginawa ko, naghanap ako ng maayos na pagkakakitaan. Sabihin na natin, pag-abroad, di ba? Sino bang gustong mag-abroad kung tutuusin? Malungkot doon sa abroad o malungkot dito sa abroad. Dahil may pera ka nga, pero alam mo yun, malayo ka sa mga mahal mo sa buhay, which is, yun yung kahinaan natin bilang Pilipino, yung malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kaya lang, dahil sa kapos tayo o gipit tayo at worse, baon tayo sa utang. Kaya, tiis-tiis muna tayo na mapalayo sa kanila. Pero, hindi dapat ganun. Dapat, yung pagtitiis natin, dapat gawan din natin ng solusyon para hindi tayo manatili dito sa abroad. Kaya,
Ako, ang ginagawa ko is, yung mga pinagkakautangan ko, na para makaahon ako doon, kinausap ko sila lahat, hinarap ko sila lahat na ganito, sa ngayon, hindi pa ako makakabayad. Pero sisikapin ko na unti-unti ay mababayaran ko kayo na sa pamamagitan nun, hindi mawala o masira ang tiwala nila sa'yo. 'Di ba? Tingin nyo, maganda ba pag ganun ang gawin mo? Well, tingin ko naman kahit sino naman ang may pinagkakautangan mahahabag sa'yo kasi nagpakita ka Kumbaga, humarap ka sa utang mo. Kumbaga, imbis na tubuan pa niya na doble-doble, trip-trip-triple kasi matagal mo nang hindi na asikaso ang utang mo, pero dahil sa hinarap mo at sinisiguro mo na panindigan mo na kaya mong solusyonan o kaya mong tuparin ang inyong pinag-usapan o ang iyong binitawan na salita, mahahabag yun. Kaya, ngayon, kaibigan, hindi masama na umuutang tayo o nagkakautang tayo kasi isa yun sa baga dahilan o isa yun sa mga sinyalis na kahit papaano ang tao pinagkakatiwalaan tayo. Kaya lang, hindi pwede masira yung tiwala na yun, kaibigan. Dahil pag ang tiwala nawala, kahit ano pang gawin mong tama, minsan mas iisipin nila yung mali mong ginawa. 'Di ba? Ang sakit nun. At worst, mawawalan tayo ng kaibigan. Kaya lang, ito ang maganda. Kahit naman na ganun, hanggang may buhay, may pag-asa. Isipin natin na yung mga bagay na yun ay pagsubok lamang at ang dapat nating gawin ay humanap ng solusyon. 'Di ba? Kung ikaw ngayon ay dumadaan sa mga ganung nung kahirapan o problema o baon sa utang, naniniwala ako na hindi mo naman talaga gugustuhin na nandoon ka, 'di ba? Nandoon ka sa sitwasyon na 'yun. Mo bakit? Kasi hindi 'di ba? Sino ba naman masaya na nagtatrabaho ka na nga, halos wala ka ng pahinga, wala ka ng tulog, malayo ka pa sa pamilya mo, pero baon ka pa rin sa utang. Kaya dapat wag natin 'yun na tularan, umbaga dapat hindi tayo pwedeng ganun. Dapat galit tayo sa mga ganun, di ba? Baga hindi pwede na ganito lang ang kaya kong gawin, ito lang ako. Kahit anong gawin ko, hindi ako makakaahon sa utang. Kaya dapat may solusyon tayo. Baga, subukan mong gumawa ng paraan, di ba? Bakit ko nga ba 'to sinasabi sa iyo, di ba? Kasi ako mismo danas ko. Baga, hirap na hirap din ako na hindi ko rin alam kung bakit. Ngunit dahil dun sa mga nabanggit kong mga problema, ng mga pagkakamali ko, at hindi naman natin maiwasan yun na nagkakamali tayo sa buhay o sa mga desisyon natin, kaya tara, subukan natin. Samahan mo ko na simula ngayon ay ma-inspired tayo na gumawa tayo ng paraan upang makaahon tayo sa ating pagkakautang. At bukod doon, kung tayo man ay may utang ngayon, harapin natin. Walang masama na may utang ka. Kung tutuusin nga, isang magandang bagay talaga yon. Kasi wala di ba? Pinautang ka. Ang masama doon kung wala nang magpapautang sa'yo. Kaya wag ganon kaibigan. Anyway, pasensya na kung siguro tingin mo parang napasobra ako. Pero wala ganon Kumbaga, nalulungkot ako kasi ako mismo, danas ko yun. Sobrang danas ko yun na sobrang ayaw ko man na ganun ang tingin sa akin ng tao. Kaya lang, wala 'Di ba? Nandun na ako sa sitwasyon na, kumbaga, ayaw ko man silang baliwalain. Kumbaga, gusto ko man silang lahat na mabayaran. Kaya lang kung kapos ang pera mo, 'di ba? Yun lang. Kaya nga, kaibigan, ang sa akin lang, payo ko lang sa'yo at naging payo ko na rin to sa sarili ko na dapat pala sa buhay ay huwag tayong tumigil. Kumbaga, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil lahat naman tayo palaging may pagkakataon, 'di ba? Kaya wala namang masama kung dumanas ka doon o nagka-problema ka doon. Ang importante, harapin mo. At syempre, wala naman 'di ba bagay o wala namang problema na walang solusyon.
Ang mahalaga dito ay harapin mo at kumilos ka para yung naisip mong solusyon na yun ay mangyari na. At ang sarap nun sa pakiramdam na, 'di ba? Napagdaanan mo yun, yung mga bagay na yun, at isa ka sa mga bagay na yun. Baga isang blessing nun na intindihin mo rin ang kapwa mo na kaya siguro niya nagawa to dahil, 'di ba? Kagaya ko rin ng naranasan ko noon, parang ganon. So, ngayon kaibigan, 'di ba? Kung ikaw man ay nag-iisip ng solusyon kung paano ka makaahon sa utang, subukan mo. Kagaya ngayon, 'di ba? Ako, ayaw ko man talagang mag-abroad pero dahil wala na akong choice. Nawala na ako ng choice. Kasi kahit anong company sa Pilipinas na subukan kong tiyagain kong pasukin, wala 'di ba? Naging hindi pa rin talaga sapat. Pero kung ikaw nandiyan ngayon sa Pilipinas, mapalad ka. Pero kung tingin mo wala talaga diyan ang solusyon kung paano ka makaahon sa mga utang, subukan mo rin mag-abroad. Wala namang masama, 'di ba? Basta importante lang sapat ang iyong kaalaman kung anong dapat mong gawin sa abroad. O kung hindi man, magtanong ka. Magtanong ka sa mga kilala mo kung ano mga bang gawin para mas makapunta sa ibang bansa na alam kong safe ako doon, 'di ba? O anong mga gagawin doon para makakatagal ako sa mga amo ko. Ganon. Okay? So, hanggang doon na lang muna sa ngayon. Salamat sa inyong mga oras at sana ay kahit papano na-inspire din kayo na ganun pala dapat sa buhay, na pag may problema, dapat hanapan ng solusyon. At pag nandyan na yung solusyon, gawin ng paraan para yung mga dati mong naging problema ay hindi na uulit. Kumbaga, nasa bagong anlandasin ka na at na hindi magtatagal ay makakauwi ka na rin kung nasa ibang bansa ka man. Makakauwi na rin tayo at doon tayo sa sarili nating bansa. 'Di ba? Masarap doon kahit na sabi nga nila saging-saging lang basta importante, 'di ba? Labing. Sana all labing. Anyway, salamat nga po ulit at lalo na sa inyong mga oras. Hanggang dito na lang po muna. Ingat! Bye! God bless!